Magandang araw mga kababos. Narito ang latest news ngayon sa PBA. Magnolia Hotshots, may good news sa PBA playoffs. Magnolia Hotshots, hindi pala si Jonathan Williams ang regional import na gustong makuha ni Coach L.A. Tenorio ngayong Commissioner's Cup. At San Miguel Beermen, may good news sa PBA playoffs. Sa pagkapanalo nga ng Magnolia Hotshots sa TNT last Tuesday, ay nasecure na nga nila ang playoff spot nila ngayong conference. At ang good news pa nga ng Magnolia Hotshots ngayon ay ayon nga sa Reddit source na spin.ph ay maaari pa daw makuha ng Magnolia ang twice to beat advantage sa Meralco Boats. Ito nga daw at pag matalo ang Meralco sa Terra Firma Jeep ngayong Friday at matalo naman ng Magnolia ang Meralco sa Sunday game nila. At dito nga, may steal na ng Magnolia ang 4th seed sa Meralco Boats. Kayo mga kababos, may chance pa bang Magnolia para sa twice to beat advantage ngayong conference? I-comment nyo na po yan sa baba. At dagdag balita para sa Magnolia Hotshots ay hindi pa pala si Jonathan Williams ang tunay na gusto ni Coach L.A. na import ngayong Commissioner's Cup. Matatandang si Terrell Brown Suarez nga ang unang import ng Magnolia Hotshots ngayong conference. At hindi nga siya pinaglaro kahit isang game dahil pinalitan siya agad ni Nuni Omot na kalaunan ay pinalitan din nila after ng ilang games. At dito nga inamin din ni Coach L.A. na si Jonathan Williams nga ang first choice sana nila bilang import nila. Yun nga lang ay may kontrata pa ito sa London dati kaya hindi nila siya nakuha. Pero currently ay nasa may PBA na ulit siya dahil bumalik nga siya sa Phoenix bilang replacement import nila kay James Dickey. Pero ayon nga sa reports ng spin.ph ay si Bobo daw pala ang unang inofera ng Magnolia para maging import nila ngayong conference. Ang inoffer nga nila kay Bobo ay $90,000 a month contract o humigit kumulang 5.4 million pesos a month. Pero na-outbid nga sila ng TNT ng $120,000 or 7.2 million a month offer nila kay Bo kaya dito siya pumirma ng kontrata. Sa 11 games ni Bo para sa TNT, sila ay may 6 wins at 5 losses na win-loss record at 7th seed ngayong conference. Pero si Bo Manutbol ay nag-average ng 38 points, 15.1 rebounds, 1.5 assists, 0.4 steals, 4.2 blocks, 22% 3-point shooter, at 60% free throw shooter sa 11 games played niya ngayong ongoing PBA 50th Commissioner's Cup. Sa tingin mga kababos, panalo bang Magnolia sa hindi pag-sign ni Paul sa kanila dahil same lang sila ngayon ng win-loss record ng TNT at mas mataas pa ang standing nila kaysa sa TNT? I-comment nyo na po yan sa baba. Tumungo naman tayo sa balitang may good news daw ang San Miguel Beermen para sa PBA playoffs. Sa pagkapanalo ng SMB last Wednesday ay nasecure na din nila ang quarterfinal slot ngayong Commissioner's Cup. At tuluyan naman nalaglag ang Terra Firma Jeep sa playoffs contention sa pagkatalo nilang ito. At sa same day din naman na ito ay nakipag-hearing din noong umaga si Kabayan Benny sa Senate para sa possible na pagiging bagong naturalized player ng Gilas Pilipinas. At nasabi nga ni Benny na napag-alaman daw niya na pwede ang dalawang imports na maglaro sa 2026 Asian Games kaya't pwede daw silang maging teammates ni Kabayan Brownlee dito kaya't excited na daw siyang mangyari ito. Pero ang good news nga ng SMB ay pag matalo nga nila ang Phoenix sa Sabado sa final elimination game nila ay maaari nga silang umakyat hanggang 5th seed sa quarterfinals. At ang good news pa ng SMB ay doubtful nga maglaro ang star player ng Phoenix na si Richie Rivero dahil sa left hand injury niya. Pero kung matatalo naman sila ay sila nga ang magiging 8th seed sa PBA playoffs at makakaharap ang first seeded na NLEX na may twice to beat advantage. At sa 5th seed naman ay ang possible opponent naman nila ay it's either Meralco Boats nga o ang sister team nilang Magnolia Hotshots. Sa tingin mga kababos, ano ang mas okay na kalabanin ng SMB sa quarterfinals? NLEX, Meralco o Magnolia? I-comment nyo na po yan sa baba.